yung mga nakakakilala sa akin and yung mga tao na alam na yung nangyari sa life ko, maybe they will say or sinasabi nila or iniisip nila sa kanilang sarili na, ay kaya lang naman yung bukang bibig si God, kaya lang naman yung nakakilala sa Diyos, kaya lang naman naging maka-Diyos yan dahil sa nangyari sa buhay niya, dahil namatayan siya ng anak. Totoo. And I praise God about it. Nagpapasalamat ako kung hindi dahil nangyari yun, kung hindi inalaw ni God na mangyari na mamatayan ako ng 2 anak, and most especially nung nawala ako sa sarili ko, hindi ko siya makikilala. Kung hindi yun nangyari, hindi ko makikilala ang Diyos. And sobra ang pasasalamat ko sa Diyos dahil pinagkalooban niya ako ng pananampalataya, pinagkalooban niya ako ng kaligtasan, binigyan niya ako ng pagkakataon na maging bagong nilalang dahil kay Jesus Christ. Dahil sa pagkamatay ng Panginoong Jesus sa krus. Ang tanong ko, kayo, kailan nyo makikilala ang Diyos? Pag kayo ay nasa impyerno na? It's too late. Pag nasa impyerno na, wala nang alisan dyan. Kaya, huwag kayong basta-basta na lang nagtatawa or nanghuhusga sa kapwa nyo. Kasi, hell is real. Mas maraming beses binanggit sa Biblia ang impyerno. Ayaw ng Panginoon na mapunta tayo doon. Ang kahit sinong tao ay hindi dapat mapunta ron. Pero dahil sa katigasan ng mga ulo ng mga tao, dahil sa kanilang free will, dahil sa pride, mapupunta sila doon. Dahil ang Diyos mismo nagpakumbaba, nagkatawang tao para iligtas tayo. Ang paraan na lang para maligtas tayo ay tanggapin ng Panginoong Jesus at maging obedient sa Kanya. Lahat tayo nagkasala, walang taong matuwid, wala kahit isa. Pero, the moment na mas pinili mo yung kasalanan, manatili ka doon, yun ang di maganda. Diba? We can say no to sin. Pwede tayong magbagong buhay habang tayo ay buhay pa. Paano ka magbabagong buhay kung patay ka na? Diba? So, lahat tayo may chance magbagong buhay. Kaya yung may mga toxic mentality kagaya ng bagay na yun, halimbawa, is may chance pa kayong magbago. May chance pa kayo na bumalik sa Diyos. May chance pa kayo na maging maka-Diyos. Hindi po biro or hindi po dapat ginagamit na pang-insulto yung pagiging maka-Diyos kasi tayong lahat kailangan po maging maka-Diyos tayo. Kasi yun lang yung paraan para makapunta tayo sa langit. Aminin nyo, gusto nyo pumunta sa langit. Oo nga, maraming naghahangad mapunta sa langit. Yung simpleng papuri, pag-aawit sa Diyos ng papuri. Mas pinipili nating magpatugtog ng mga maiingay na music para sa mundong ito. Bakit mas pinipili nating awitan yung mundo kaysa sa awitan yung manlilikha, yung naglikha sa atin, yung nagbigay ng buhay, yung araw-araw binibigyan tayo ng hininga? Bakit simpleng isang tugtog para sa Panginoon din natin magawa? I-practice natin yan. Kasi sabi nga sa Bible, hindi mo mapapapurihan ang Diyos kapag ikaw ay nasa mundo na ng mga patay. At kapag ikaw ay nakarating na sa Hades o sa impyerno, wala nang alisan doon. Kaya sana wag nyo nang hintayin. Swerte kayo na nasa maayos pa kayo na kalagayan, wala pang trahedya na nangyayari sa inyo dito sa lupa. May chance pa kayo na makilala ang Diyos. Pero bilang isang anak na ng Diyos, bilang isang ligtas na, dahil sa pananampalataya ko sa Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako dahil dinisiplina ako ng Diyos, inalaw niya. Sabi nga ng banal na aklat, ang itinuturing ng Diyos na anak niya ay dinidisiplina niya. Ngayon, kung ikaw ay patuloy na masama ang pag-uugali, nandiyan ka sa masamang pamumuhay, sa masamang kaisipan sa bawat araw, sa masamang pananalita, pero hindi ka dinidisiplina ng Diyos, magtaka ka. Bakit di ka dinidisiplina? Baka hindi ka anak ng Diyos.